Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at magbigay aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Ramil. Hindi ko alam kung saan magsisimula, pero siguro sa kasalanang matagal ko nang kinikimkim. Isang kasalanang araw-araw kong binubuhay, hinahawakan, at pinapayagang mangyari, kahit alam kong mali. Ako si Ramil, 32 anyos, nakatira dito sa Davao City. May maayos akong trabaho bilang site supervisor sa isang construction firm sa Bahada. Hindi ako gwapo, hindi rin mayaman, pero masasabi kong responsable ako. O yan ang akala ko noon, bago ko nakilala siya. O mas tamang sabihin, sila. Una kong nakilala si Ma, Isabela Quintero, tinatawag kong Wiz. Tahimik siya, mahinhin, at may matang parang laging may iniisip. Nagkakilala kami sa isang coffee shop sa Matina kung saan madalas akong magpahinga pagkatapos ng site inspection. Barista siya roon. Part-time lang habang tinatapos ang kursong hospitality management. Isang beses lang kaming nagkatitigan, Ate J, pero parang may kakaibang humila sa akin papalapit sa kanya. Kuya, usual niyo po? Tanong niya isang hapon, nakangiti. Hindi ko matandaan kung kailan niya nalaman ang usual ko. Basta ang alam ko, doon na nagsimula ang lahat. Makalipas ang ilang linggo ng palitan ng nangiti at maikling usapan, niyaya ko siyang mag-dinner. Pumayag siya. Doon ko unang nalaman na may kambal pala siya. Identical? Tanong ko noon, habang naglalakad kami sa Roxas Night Market. Ngumiti siya. Oo, pero magkaiba kami ng ugali. Hindi ko pa alam noon kung gaano kalalim ang ibig sabihin ng salitang magkaiba. Ang pangalan ng kambal niya ay Ma, Isol de Quintero. Tinatawag namang Sol. Kung si Is ay mahinhin at maingat, si Sol ay kabaligtaran, palaban, palabiro, at may tapang sa pananalita na parang walang kinatatakutan. Unang beses ko siyang nakita sa isang pagkakataong hindi ko inaasahan. Papunta ako sa apartment ni Is sa Ecoland isang Sabado ng hapon. May dala akong pasalubong, durian candy na paborito niya. Kumatok ako, bumukas ang pinto, at doon, Ate J, parang nanlamig ang batok ko. Parehong mukha, parehong ngiti, parehong mata, pero iba ang titig. Uy, sabi niya, ikaw si Ramil, di ba? Nagulat ako. Ah, oo. Si Yis? Nasa work, ako si Sol. Ngumiti siya ng kakaiba, parang alam niya ang epekto niya sa akin. Mula noon, nagsimula ang kalituhan. May mga araw na hindi available si Is. May night shift siya sa hotel na pinapasukan niya bilang trainee. At may mga araw din na bigla na lang may magte-text sa akin. Ramil, pwede ka bang dumaan? Miss Kita. Akala ko si Yis. Palagi kong iniisip, siya lang ang girlfriend ko. Legal, malinis. Hanggang isang gabi, habang nanonood kami ng TV sa sala ng apartment, napansin kong iba ang kilos niya. Mas malapit. Mas diretso ang tingin, mas matapang ang mga tanong. Sigurado ka bang ako ang mahal mo? Tanong niya. Napatawa ako. Ikaw lang naman ang girlfriend ko. Tumahimik siya sandali, ngumiti. At doon nagsimula ang kasalanang hindi ko na napigilan. Hindi niya sinabi na siya si Sol, at hindi rin ako nagtanong. Kinabukasan, umamin siya. Ako si Sol kagabi. Nanlaki ang mata ko. Parang gumuho ang sahig sa ilalim ng mga paa ko. Pero, bakit? Tanong ko. Halos pabulong. Dahil gusto kita, sagot niya ng diretso.
At alam kong gusto mo rin ako. Gusto kong itanggi. Gusto kong magsinungaling. Pero hindi ko nagawa. Doon nagsimula ang isang bawal na kasunduan. Hindi ko alam kung bakit kinabahan ako. Hindi ko alam kung bakit biglang tumahimik ang phone ko. Dahil ilang minuto lang ang lumipas, may pumasok na mensahe mula kay Sol. Excited na ako sa Sunday. At doon ko unang naisip, dumating ang araw na kinatatakutan ko. Linggo ng hapon, mainit ang sikat ng araw sa Davao. Pero mas mainit ang kaba sa dibdib ko habang nagmamaneho papunta sa bahay ng pamilya Quintero sa Buhangin. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung bakit ko pa tinuloy. Bakit hindi ako umatras? Bakit hinayaan kong umabot sa puntong ito? Pagdating ko roon, sinalubong ako ng mama nila, masayahin, palangiti. Ikaw na siguro si Raymil, sabi niya. Ikaw ang boyfriend ni Yis. Tumango ako, lunok laway. Opo. Sa loob-loob ko, paulit-ulit kong inuusal. Sana si Yis lang. Sana mag-isa lang siya. Pero parang sinadya ng tadhana na durugin ang lahat ng natitira kong ilusyon. Pagpasok ko sa sala, naroon na si Is, nakadress, maayos, tahimik na gaya ng dati. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ko. Salamat sa pagpunta, bulong niya. Ngumiti ako, pilit, at ilang segundo lang ang lumipas, may bumaba mula sa hagdan. Parehong mukha, parehong tindig, ngunit iba ang ngiti. Si Sol. Diretso siyang tumingin sa akin. Hindi nagulat, hindi umiwas. Parang matagal na niyang hinihintay ang sandaling iyon. Hi Ramil, sabi niya ng malinaw. Sapat para marinig ng lahat. Nanigas ang katawan ko. Napatingin si Is kay Sol. Napakunot ang noo niya. Kilala mo siya? Tumigil ang oras. Hindi na ako nakapagsalita. Hindi na ako nakagalaw. At doon na nagsimulang mabunyag ang lahat. Sa hapagkainan, ramdam na ramdam ko ang tensyon. Tahimik si Is. Tahimik din ako. Si Sol naman, kalmado. Masyadong kalmado. Hanggang sa hindi na nakatiis si Is. Sol, bigla niyang sabi. Nanginginig ang boses. Bakit parang close kayo ni Ramil? Napabuntong hininga si Sol. Tumingin siya sa akin. Sabihin mo na, wika niya. Pagod na akong magkunwari. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan ko. Ano ang sinasabi mo? Tanong ni Is. Tumayo si Sol. Diretsahang humarap sa kapatid niya. Ako ang kasama ni Ramil tuwing wala ka. Ako ang nagpapanggap na ikaw. Tumahimik ang buong bahay. Narinig ko ang pagbagsak ng kutsara sa mesa. Narinig ko ang hikbi ng mama nila. At higit sa lahat, narinig ko ang pagkabasag ng puso ni Is. Hindi totoo yan. Pabulong niyang sabi habang nakatingin sa akin. Ramil, hindi ko na kayang magsinungaling pa. Oo, sagot ko, luhaan. Totoo. Hindi na umabot sa hapunan ng lahat. Umalis ako nang hindi na nililingon ang sinumang naiwan ko sa bahay na yon. Kinabukasan, nakipagkita sa akin si Yis, mag-isa. Hindi siya galit. Hindi siya sumisigaw. Mas masakit pala kapag tahimik ang sakit. Akala ko ikaw ang pahinga ko, sabi niya. Hindi pala. Ikaw ang sugat. Iyon na ang huli naming pag-uusap. Si Sol. Umalis siya ng Davao, makalipas ang ilang linggo. Wala man lang paalam, wala ring closure. Iniwan niya ang lahat ng gulo, kasama ako. At ako, naiwan akong mag-isa, puno ng pagsisisi, at araw-araw na tinatanong ang sarili ko kung bakit ko hinayaan ang kasalanang akala ko'y kayang itago. Hindi lahat ng lihim ay kayang itago habang buhay. Hindi lahat ng sarap ay walang kapalit. Akala ko noon, panalo ako. 2 pagmamahal, 1 pagkatao. Pero sa huli, wala akong natira. Kung may natutunan man ako, ito yon. Kapag pinili mong lokohin ng iba, una mong niloloko ang sarili mo. Mga ka-confess, iyan ang kwento ni Ramil. Isang kwento ng tukso, kasinungalingan, at kambal na pagtataksil na nagturo sa atin na kahit gaano katalino ang palusot, darating